Ito po ang Porto Matru sa Marsa Matru, Egypt mga kabayan. Well, somehow nakapag-relax na tayo after ng kalbaryo. Lumakad nga kami ng 7:30 in the morning dahil 8:15 ang pick up sa amin ng bus. Go bus yung napili ng asawa ko. Kaya ayan, tignan ninyo. Ito nga pala yung Nasser City mga lods. Ayan yung Bangkemas. At dyan pinipick up yung iba papuntang Hurghada, papuntang Marsa Alam. At ngayon naman ay papuntang Matru. 8:30 na, wala pa yung bus. Ang original na usapan 8:15 ang pick up. Welcome to Egypt. 9:30 dumating, 8:15 usapan. Very good. So yan, 9:40 na kami nakaalis. Ay nako. So para mabawasan yung sama ng loob namin, nag-video tsaka picture na lang ako. Yan po yung sa Ramses Station, malapit po yan sa Tahrir. Dahil may mga pinika pang mga pasahero sa Tahrir Square. Basta, ang daming cause of delay, nakakainis talaga. So ito, 4 hours and 30 minutes para yung biyahe namin. Actually, shortcut na yan. At dito makikita nyo nga yung napakalaking rotonda na yan. Naghahati papuntang Sehel, Alexandria, kung saan saan. Yung pakaliwa na yan, Matru. Basta, kung saan kayo mapunta, wala na akong pakialam. Sama ng loob ko eh. So wakas, nakarating kami Marsa Matru, alas 5. Ayan, Marsa Matru, go bus. Hindi kita makakalimutan. Ayun, dahil mataas nga ang high blood ko, nag-video na naman ako, picture at kung ano-ano pang pwedeng mapaglibangan. Maka-move on lang kay manong driver. Pero sa puntong ito, medyo naaaliw na ako ng bongga kasi ang dami ko nang nakikitang activities. Medyo nai-excite na rin ako kahit papano, lalo na yan mga ano bang tawag dyan, paragliding? Hindi, no? Comment mo naman, Lods, hindi ko alam tawag dyan eh. At sa wakas, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa Porto Matru din ang tuloy. Alhamdulillah, makakapag-relax na rin tayo, Lods. Kaya naman ang mga bata ay talaga namang excited, lalo na nang makita na namin yung building namin. At dito nga, i-share ko sa inyo kung magkano yung nakuha naming room. Okay, ito yung room na nakuha natin, 3.5 per day. Meron siyang 3 kwarto, 2 banyo. May AC naman. Ang problema, yung kalan, hindi makaluto. So, kung meron kayong electric kalan sa bahay, dalhin nyo na rito. Para kung sakaling mangyari yung experience na ganito, ay meron kayong alternative. So, 3rd floor po ito. Hindi ko alam ang price nung nasa 2nd or 1st floor, ground floor. Meron siyang balkonahe at yan, tanaw po yung pool, and then andun po yung dagat. Ayun. At yun nga mga lods, sinulit natin yung pagkakataon para makapag-video, makapag-picture, para ma-share ko naman sa inyo kung gaano kaganda rito. Nakaka-relax, lalo na kung sama ng loob mo sa biyahe. Huwag pong kalimutang mag-follow para ma-notify po kayo sa mga details or reels na isi-share natin later or bukas kasi kailangan ko mag-rest. Sa mga first timers po dito, malaking bagay, kaya wag niyong kalimutang mag-share, malaking tulong po ito. Maraming salamat at ingat po kabayan. Sana'y mag-enjoy.